Share ko lang guys itong ginagawa kong bed frame made of wood and tubular. No welding. So ayan po yan, single bed frame. Super tibay po niyan. Combination po siya ng wood 4x2 at 1x1 tubular. Kung mapapansin niyo po parang hindi nakadikit. So parang walang pinagdugtungan dahil hindi nyo makikita yung bolt sa harap. Pero check natin guys ito. Nasa 74 kilos ako guys or 75 kilos. Yan. So hindi man nayuyupe yung 1x1 tubular. Pag inapakan ko. Yan guys, so super tibay. Pwede kang tumalon. Super tibay niyan guys. Dito sa taas guys, hindi mo makikita yung bolts. Ayan guys, so parang hindi siya nakadugtong. Napakalinis tignan. So gumamit tayo dyan ng rivet nuts at bolts. So ayan guys, pati sa gitna and dun sa isang side. So ayan. So hindi natin kailangan mag-welding. Ito yung sa likod niya guys. So ito yung mga bolts na linagay ko. Tapos nasa loob yung rivet nuts. So ayan. Lahat voltage, detachable yan, pwedeng kalagan. Bolts and screw yung ginamit ko. So yung screw na pinang-attach dun sa kahoy. Wood screw po yung ginamit ko para ma-attach yung bakal dito sa kahoy. Tapos yung bakal to bakal bolts and rivets or rivet nuts po yung tawag doon. Etong isa na to guys, patapos na to. Ayan yung mga screw guys. Wood screw yung ginamit ko dyan, yung black. Haba pong wood screw yung ginamit natin. So ito guys, dalawang bed frame yung gagawin natin. So yung isa tapos na, paa na lang. Ito yung pangalawa guys. Explain ko lang kung paano ko sinimulan. Una ay pinagdugtong ko yung mga wood. Sinukatan natin yung bed frame na gagawin natin. So inuna po natin yung mga wood. And then ito, inattach natin yung isang bakal. In-screw natin na may butas na. Ayan, may mga butas na ng paglalagyan ng mga bolts. Ayan, yung mga wood. Naka-attach na po yan. At binutasan na rin natin, sinukatan na rin natin para magbo-bolts na lang tayo ng mga bakal dyan na pahaba. Ito guys, tapos nag-insert tayo dito. Binutasan natin dito para lagyan ng rivet nuts para screw na lang mamaya. Dapat po sukat na sukat sa butas yung rivet nuts na gagawin nyo kasi mahirapan kayong maglagay pag hindi sukat. Ito naman yung sa ilalim niya guys. Ayan yung mga screw na black. 6 na screw po yung ginamit natin dyan. So ayan, pinagbubutas ko na rin. Nakasukat na po yung paglalagyan natin ng mga bolts. Higpitan lang natin mamaya yan. So ganun lang kasimple guys. Paglagay ng rivets is screw lang natin dito. Yan guys, ganyan lang. So screw lang natin isa-isa. Lagyan ng rivets. Yan guys, nakasukat na yan. May pattern na tayong paglalagyan. So ganun lang po. Ayan, pahalang. Isa-isa natin lalagay. Eto guys, ilagay natin yung isa. Yung isang grills. So igpitan lang natin ng maayos. So sa ngayon guys, wag na munang sobrang higpit. Mamaya na, pag nalagay na natin yung 5, doon na natin higpitan ng todo-todo. So pwede na muna yan. Next natin yung itong isa. Kabilang side naman. So ganito lang guys yung gagawin natin dun sa 5. Dun sa lahat ng grills. May butas na to. So ganito na lang po yung gagawin nating step nyan dun sa 5 grills. Para mabuo itong bed frame. At pagkatapos po lalagyan na lang natin ng paa. At ayun guys, after natin malagay yung isa, isunod lang natin yung 5 na may butas na yung paglalagyan natin. Pagkita ko lang sa inyo guys kung anong itsura nung nilagay natin. Ayan. Ayan guys.
Super tibay niyan guys pag nabuo. So ganun lang yung gagawin natin dun sa grills na pahaba. Para po pala dun sa hindi pa marunong maglagay ng rivet nuts. So ganito lang po yung paglagay guys. Butasan lang po natin yung tubular na paglalagyan pagkatapos natin sukatan. Then kapag nabutas na po guys, lagay na po natin yung rivets. Ayan. Kailangan sakto dun sa butas ng rivets. So ayan guys. Pagkatapos natin malagay yung rivets, higpitan lang po natin yan ng special tool na nabibili po online. Ang tawag po dito rivet nut tool. Lagyan lang po natin ng oil. So yung ginamit ko po dito ay engine oil na sobra para madaling ihigpitan mamaya. Para din po hindi masira yung trend ng rivet. Pagkatapos po, higpitan lang po natin. Higpitan lang po natin. Mag-prepare po tayo ng pang-control dito sa nuts, dito sa gitna para hindi siya umikot. Todo higpit lang po yung gagawin natin dito para maipit yung rivet dun sa tubular natin. So habang iniikpit po natin ito, umaakyat po yung nuts natin na iipit po dun sa tubular. Yan guys, todo higpit lang hanggang hindi mo na maikpit. Kapag ganyan guys, luwagan mo naman. Nakaipit na yung nuts dito sa ating tubular. Pag ganito guys, luwagan na natin. Eto guys, niluwagan ko na. So pagtanggal po nung rivet nut tool, okay na to. So ayan, okay na yung ating rivet na naka-install sa tubular. Pag ganito guys, okay na to. Ayan, pakita ko lang sa inyo kung paano yung pagkalagay ng ating rivet dito sa ating tubular. Meron din po tayong option na gumamit na lang ng bolts sa mga ayaw gumamit ng rivet nuts. Ganito lang po yung itsura paglagay natin ng bolts kumpara dun sa rivet nuts na makinis. Nakausli lang po yung bolts dito taas ng ating bed frame. Sample lang to guys, papakita ko lang po sa inyo kung ano yung itsura pag bolts yung ginamit natin. Mas madali po yung paglagay ng bolts. Hindi po matrabaho tulad nung nagawa ko. Pero mas malinis po yung pagkakalagay ng rivet nuts natin. Ito po ay option lang po naman kung alin yung gusto nyo. Sa susunod na project po siguro natin, itry natin itong bolts naman. Pero mas magandang tignan po kasi yung paglalagay ng rivet nuts. Mas malinis pong tignan. Tulad po dito sa harap o sa taas ng ating bed frame. Wala pong kitang bolts sa paglagay ng rivet nuts natin. Dahil nakatago po yung rivets dun sa loob ng tubular.